At susundan po ito ng ating sharing of the word na. Amen. Reading of verse ni Kuya Rain. Matthew 6:33. Rain? Verse 33. Instead, be concerned about above everything else with the kingdom of God and with what He requires of you, and He will provide you with all other things. Okay. Amen. Praise God. So, purihin ang Panginoon. Ngayon po ay makarin tayo ng sharing of word ni Ate Alicia. Magandang sa ating lahat. Ito po yung binasa ng ating kapatid Mateo 6:33 at Tagalog po ang sa lahat. Ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkaloob niya ang lahat ng kailangan ko. Dito po sa verse po nito tunay po na purihin natin ang Panginoon kasi po di ba napakaganda ng ginagawa niya sa ating buhay sa araw-araw na ang sa atin na unahin natin ang Diyos. Di po ba sa umaga pagising natin ang una nating hanapin sa ating isip ay ang papuri sa Diyos. Kasi di po ba pagka umaga sa FB na nababasa ko doon sa mga health page ang nakalagay doon na pagkagising mo sa umaga bago ka bumangon, may gawin ka sa katawan mo para iwas stroke, iwas sakit, o hindi ka mahinto pagtayo mo. Pero dito sa buhay natin sa pananampalataya na sa umaga pagkagising natin, una nating hanapin ng Panginoon, magpuri tayo, magpasalamat at manalangin. Unahin natin lagi ang Panginoon sa ating buhay. Di po ba na sa yung biyaya ng Panginoon, yung ating buhay, yung ating kalakasan, ito po ay dahil sa awa at habag sa atin ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon to sa buhay natin. Na pagising mo sa umaga, kahit yung malaman mo may muta ka sa mata mo, biyaya ng Panginoon yun. Yung muta palang biyaya na para sa akin. Pero yung po, muta na yun, naalisin natin para mas makita natin ang magandang biyaya para sa atin ng Panginoon. Unahin po natin ang manalangin na una umaga, hanapin natin ng Panginoon, katagpuin natin ng Panginoon. Yun po ang unang-unang turo sa atin. Hindi po pa na sa yung 10 kautusan, ang number 1 doon na kautusan ay mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ito ba? Yun po yung unang utos sa atin na natin dapat na isabuhay sa ating pang-araw-araw na gawain na patuloy natin na purihin, pasalamatan, at lagi tayong manalangin sa ating Diyos na sa maghapon natin gagawin, patuloy tayong gabayan upang yung mamuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Di po ba na sa utos na number 2 utos na yung mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Ngayon, para tayong makapamuhay ng ayos sa kalooban ng Diyos, dapat din natin sundin itong kautusan na to. Ito ba ang kasunod yan, yung huwag kang papatay, yung huwag kang magnanakaw, meron na huwag kang mga lunya. Pero lahat po ng iyon ay nasa sa kautusan number 2 at na mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng sarili. Kasi pag mahal mo ang kapwa, wala kang gagawin masama sa kanila. Hindi mo sila sasaktan, hindi mo sila gagawa ng masama. Yun po yung isang dapat nating sa buhay palagi na mahalin natin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. Sinabi ng Panginoon na kung sino man ang magpakain sa isang tao na walang makakain, ito ay ginagawa natin sa kanya. Di po ba? Kaya po yung mga munting bagay na ating gagawin para sa ating kapwa, yun po ay isang pagsunod natin sa kautusan ng Panginoon. Dito po na, di ba, sabi nga na sa Matthew 6:33 na
na ibigin sa 33 na ngunit pag sumakita ninyo ang higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Ito po ang kagandahan po nito. Hindi po ba ang gaganda ng mga pahayag sa atin ng Panginoon, mga salita niya? Itong verse na to, kaya ako na pinahayag niya sa atin na gawin natin at may siyang pangako, may kasamang pangako. Na pag ginawa natin to na una nating hanapin ng Diyos, may pangako siya na at ang lahat ng kailangan natin ipagkakaloob sa akin, di po ba? Kaya po patuloy tayo mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos at lahat ng ating kailangan ay ipagkakaloob niya. Pero meron po mga pagkakataon dito sa yung binibigay sa atin ang lahat ng kailangan natin. Pero kung minsan po, nangyayari sa buhay natin na minsan yung gusto natin, yung kailangan natin, abot kamay na natin pero hindi pa natuloy, hindi pa natin nakuha. Kasi po, ang Panginoon may patuloy tayong tinuturuan. Minsan parang ang pakiramdam natin, pagka yung gusto natin, yung kailangan natin, hindi natin nakuha, ang pakiramdam natin, na-reject tayo ng Panginoon. Pero lagi po natin tatandaan, ang Panginoon, hindi tayo nire-reject kahit kailan. Hindi tayo nire-reject ng Panginoon. Ang itinuturo sa atin ng Panginoon ay redirection. Kumaga, binabago tayo ng Panginoon ng direction. Ang Diyos kasi ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang nakakabuti sa atin. Yung isa sa tingin natin, tama na para sa atin, sakto-sakto sa ating pangailangan. Pero hindi pa rin natin makuha. Kasi po, ang Panginoon, palagi niya tayong tinuturuan. Ang isa dito, tinuturo sa atin kung paano tayo maging matyaga sa pananalangin, sa paghihintay, sa mga po, ay ito ang isa tinuturo sa atin ng Panginoon dito. At ang gusto pang ipakita sa atin ang isa pang pinapakita sa atin dito na patuloy tayo magtiwala sa Diyos kasi ang Panginoon ang siyang nakakaalam ng lahat ng higit sa ating buhay, kaya kailangan tayong magtiwala at maghintay kasi ang lahat ng bagay nang galing sa Panginoon ibinibigay niya sa atin sa tamang panahon, sa tamang oras. Kaya kung tayo minsan ang nananalangin, may hinihingi tayo na kahit po tayo at sumusunod sa mga salita ng Diyos, huwag po tayong panghinaan ng loob dahil ang lahat ng ito sa kaparaanan ng Panginoon Diyos ay makakamit natin sa tamang panahon, tamang oras ng Diyos. Ay lang po, purihin ang ating Panginoon, ang Diyos nating buhay. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Po, meron pong gusto magdagdag? Mag-share? Ha? Off ka po, ate. Unmute. Unmute. Unmute daw ba? Okay. Mayroon po akong babasahin. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ang title po nito ay ang kapangyarihan ng magandang balita. Amen. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat ipinakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Amen. Sa pamamagitan po ng pananampalataya,
kailan lang po naman, last September 5, naoperahan po ako sa sa aking balikat kasi dry bone po. Ang nangyari po, hindi ko po maitaas at maigalaw ang balikat ko, ang kamay ko. Nangyari po ito magmula noong December. Nasa Pilipinas po ako, nadulas po kasi ako. Nadulas ako doon sa terrace, umuulan. Tumatakbo ako dahil bubuksan ko yung gate, dumating na yung pamangking ko na dala yung sasakyan, bubuksan ko yung gate. Nung pagtakbo ko, nadulas ako sa terrace. Basa kasi yung terrace. Ang ginawa ko, humawak ako doon sa railings, doon sa barandilya, sa may terrace. Madulas, naikot ako, hindi ko binitawan ng pagkakahawak ko kasi pagka binitawan ko, hahampas ang ulo ko doon sa pader, sa haligi ng terrace, ganun. Ang nangyari sa akin, naano yung balikat ko, napunit yung ligament hanggang sa tumagal, dito ko na lang dito siya lumala hanggang sa naoperahan ako dito. Sa awa tulong ng Panginoon Diyos, yung pananampalataya ko, kasi nag 50-50 ako sa operating room kasi pagkatapos na maoperahan ako, nag-seizure ako. Sabi ng doktor nung pagkatapos nung dinalaw niya ako sa kwarto ko, sabi niya, ang dami daw dugong lumabas sa bibig ko, sa ilong ko, tsaka mga plema, ganyan. Kasi nag-seizure ako. Hindi ko alam kung paano, basta ang sumuot sa isip ko, ang naalala ko lang, nagwawala ako, yung kawag ako ng kawag, yung lahat ng mga nasa na nakakabit sa akin, natabig ko. Hanggang ang naramdaman ko lang yung nakalagay dun sa kamay ko na pilit kong tinatanggal. Nagwawala. Sa awat tulong ng Panginoon Diyos na nagapan nila ako. Tapos pagdating ko sa kwarto, dinala nila ako sa recovery room. 2 oras ako doon. Tapos hinatid na ako sa kwarto ko. Pero pa ako, parang tuliro ako, hindi ko maintindihan, natulog na hindi ko maintindihan. Pero alam ko, may ulirat ako, pero malabo. Hanggang sa nung tinatawag na nila pala ako, wala lang. Siguro nakamulagat ako or what, hindi ko alam. Basta, unconscious ba? Hindi ko alam. Tapos yun nga, dinalaw ako kinabukasan nung doktor, sinabi nga niya sa akin, sa buhay kong ito, 2 beses na akong na-opera na nag 50-50 ako. Kasi yung unang opera sa akin na nag 50-50 ako nung diyan sa Pilipinas, inoperahan ako sa bato, pero hindi naman sa bato mismo kasi nagkaroon ako ng soft mass sa tabi ng bato ko. Ayun, pero sabi sa akin ni Nori, yung asawa ng kapatid ko, sabi niya, sinabihan daw sila, pinapirma sila na in case kung ano mangyari, ginawa lang naman nila basta pinapirma sila na hindi sila mananagot in case, basta yun ang sabi niya. So ibig sabihin, kasi ang tagal ko daw sa operating room, hindi ko alam kung bakit. Pero hindi ko na yung tinanong, kinuwento lang sa akin. Basta nag-alala sila kasi ang tagal ko daw sa operating room, hindi ko alam kung bakit. Ayun. Basta ang sinabi, nag 50-50 daw ako. Ganon. Pero panganganak ko, cesarean ako, okay lang naman ang ko. Ito lang itong 2 huli. Kaya nga, pero naoperahan ako noon, na rin ako, mananampalataya na ako. Ganon na lang ang hingi, ang paghingi. Bago ako pumasok ng operating room, ganon na lang yung pagdarasal ko na siguro wala ako sa sarili ko, basta ang nasasabi ko lang, Lord, ikaw na po ang bahala. Ikaw na po ang bahala sa akin. Basta ganun, binibigay ko po sa inyo ang buhay ko, kayo na po ang bahala sa akin. Basta ganun lagi. Tapos ngayong pagkatapos nung may ulirat na ako, nasa kwarto ko. Basta ang sumusuot sa isip ko, ganun na lang yung pasasalamat ko sa Panginoon Diyos at binigyan niya ako muli ng panibagong buhay. Eto kaming 2 ngayon ni Kuya Ruben. Masaya naman kami. In Jesus' name, sa biyaya at tulong ng Panginoon Diyos, ng Holy Spirit, eto kami.
natural lang sa isang mag-asawa na magbigayan, ganyan. Kung ano yung nais ng isa sa amin, binibigay. Kung ano yung naisipan na dapat, ganun. Ganun din kami sa mga kapatid namin na nasa labas, diyan sa Jeddah, mga kapatid namin sa pananampalataya. Ganun din naman sa Pilipinas. Nawa, maging example kami, maging example ako sa mga hindi pa nakakaranas na nawa, panatilihin ninyo ang presensya ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Yun lang po. Maraming salamat po. Amen po. Sa Diyos po ang papuri. Amen. Amen. Praise God. Amen po. Kung mayroon pa pong nais magbahagi ng kanilang experience at pasalamat sa Panginoon ay pwede po. Huwag po kayong mahiya. Wala. Yeah, So, okay. ako na lang. Okay. Ang susunod natin dito ay closing prayer na, no? Hindi. Lilikumin muna yung mga mga hiling panalangin. Mamaya yun pagkatapos nito. Okay. Okay? So, bago ko mag-closing prayer, nais ko munang magbahagi rin ng pasasalamat sa Panginoon. Yun nga, isang napaka mabiyaya at sasaganang pagpapala yung nangyaring ito sa ating mga pamilya. Nagpapasalamat ako sa Agulinaw family, sa Panginoon, sa kanilang buhay, sa pangunguna ni Ate Alicia, sa kanyang initiative. I believe God impressed sa puso niya na maibahagi ang salita ng Panginoon na na-receive niya sa kanyang mga kapatid, at dahil sa biyaya at grasya ng Panginoon ay lumawak agad, nag-multiply yung desire na maibahagi ang salita ng Panginoon, kasi ito naman yung sinabi niya sa